May sorpresa si Lord sa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 57 to 66 and verse 80. And I read it for you. Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy to her, and they rejoiced with her. On the 8th day, they came to circumcise the child, and they were going to name him Zechariah after his father. But his mother said, "No, he is to be called John." They said to her, "None of your relatives has this name." Then they began motioning to his father to find out what name he wanted to give him. He asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And all of them were amazed. Immediately his mouth was opened and his tongue freed, and he began to speak, praising God. Fear came over all their neighbors, and all these things were talked about throughout the entire hill country of Judea. All who heard them pondered them and said, "What then will this child become?" For indeed the hand of the Lord was with him. The child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness until the day he appeared publicly to Israel. May mga pangyayari po sa ating buhay na hindi natin inaasahan. May mga pagkakataong nagugulat tayo sa mga biyayang dumarating, sa mga pagbabagong hindi natin plinano, at sa mga panalangin matagal na nating hinintay, ngunit tila huli nang dumating. Minsan iniisip natin na hindi nasasagutin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ngunit sa mga paraang hindi natin inaasahan at sa tamang panahon, ipinapakita ng Diyos na wala siyang imposibleng gawin. Ganito po ang karanasan ni Zacarias at Elizabeth. Matanda na sila at matagal nang naghihintay na magkaroon ng anak. Marahil dumating din ang panahong nawalan sila ng pag-asa. Ngunit hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa takdang panahon, ipinanganak si Juan Bautista, isang anak na hindi lamang sagot sa kanilang panalangin, kundi isang taong may natatanging misyon, ang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon, nagtaka ang mga tao nang pangalanan ang bata na Juan, taliwas sa inaasahan nila. At nang sumang-ayon si Zacarias sa pangalang ito, muli siyang nakapagsalita. Ang lahat ng pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkamangha sa tao at kanilang naitanong, ano kaya ang magiging batang ito? Sapagkat malinaw na ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. Sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay kumikilos sa mga pangyayaring tila ordinaryo at maging sa mga hindi inaasahan. Tulad ni San Juan Bautista, bawat isa sa atin ay may misyong ipinagkaloob ng Diyos. Maaring hindi tayo tinatawag upang gumawa ng mga dakilang bagay sa paningin ng mundo, ngunit tinatawag tayong maging saksi ni Kristo sa ating pamilya, sa ating trabaho at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang buhay ni San Juan Bautista ay nagpapaalala po sa atin na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakasalalay sa kasikatan o kapangyarihan, kundi sa pagiging tapat sa misyon na ipinagkatiwala ng Diyos. Siya ay nabuhay hindi para sa sarili, kundi upang ituro ang Mesiyas at ihanda ang puso ng mga tao sa pagdating ni Jesus. Kaya kapag may mga pangyayaring hindi natin nauunawaan o mga panalangin tila matagal bago matugunan ng Diyos, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay may sariling panahon at sariling paraan. Ang kailangan lamang natin ay manatiling nagtitiwala sapagkat ang kanyang mga plano ay laging para sa ating kabutihan
at sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong katapatan at sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa tamang panahon. Tulad ni San Juan Bautista, naway maging tapat kami sa misyong ibinigay mo sa amin at maging daan upang makilala ka ng iba. Kapag may mga pangyayaring hindi namin nauunawaan, turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Juan Bautista, ilapit mo kami kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.